Mega mega love shout out at magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok mo kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga napapanood nating mga content dito sa social media, especially sa platform ng YouTube. No, so ayan guys, no. Hindi tayo masyado nakapag-live kasi busy tayo. Priority natin yung trabaho natin. No, kasi itong pag-YouTube natin ay ano lang naman ito, extra income, no, pag may time. No, yes, malaking tulong din ito pag kumikita tayo dito, no, especially kung meron tayong mga tinutulungan. And yun, no, nakita ko diyan, kinontent ako ni Hayats, no, and then nung time na kinontent ko o nireaksyonan ko yung live ni Hasa, no, na-content ako ni Cell TV at yun nga ay nasagot ko, no, at dahil ginamit ko yung thumbnail niya, pinalit ko yung mukha niya, aba sa susunod na live niya wala na siya thumbnail, mukha lang niya nilagay niya. No, and then yun nga, no, malaki daw ang matindi ang pangangailangan pag nagwawalwal, no? So, yun, naibalik natin sa kanila na sila yung matindi ang pangangailangan kasi kung walwal lang naman ang pag-uusapan, aba parang sila na yung hindi natutulog. Di ba guys? Kung meron mo na akong mga pangangailangan, hindi ko iasa dito sa YouTube, no? Stable yung trabaho ko dito, may monthly income ako dito, and being an OFW, alam nyo rin naman yan, no? And pagdating naman sa YouTube, hindi naman kalakihan yung kita natin kasi hindi naman ako kagaya kaiba dyan na consistent sa pagko-content, sa pagre-reaction, sa pagla-live, at talagang may mga grupo na sumusuporta at may mga sponsors nagpapalipad, no? Ako, nagre-reaction lang ako, no? If kailangan, no? So, yes, no? Yung kinoment ko doon sa live ni Madam MC Madeline Chang na sabi ko, hindi lang tayo for content, especially ako, no? Hindi lang ako nag-reaction or nagla-live na for content lang, no? Ako, pag meron akong tinatopic, meron akong nire-reactionan, yun po talaga ay kung may issue, no? Kasi kung for content lang, pwede ko sakyan lahat ng issue nyo dyan sa Kalingap. Kung ako ay talagang inaasa ko yung pangangailangan ko dito sa YouTube, ang dami kong pwedeng i-content. Sakyan ko lahat ng issue nyo dyan sa Kalinga. Pero ako pinipili ko lang yung reaksyonan ko, yung mga issue na may sense naman, especially involving sa mga sponsors. Kasi hindi po talaga maganda na yung mga sponsors na pagkatapos kayong tulungan, pagkatapos nyong pakinabangan, babalahurain nyo, duruin ninyo, no? So kung napapansin niyo, pag merong issue about sponsors, saka ako pumapasok, no? Saka ako nagre-reaction. Pero kung yung mga simpleng issue nyo lang dyan, na minsan ay scripted, na kayo-kayo lang din naman yung kunwari nag-aaway-away para meron kayong may content, no? Na sarili nyo mga kasamahan, pinapahiya ninyo, di ba? Hindi ko na yun pinapatulan, no? So, hindi ako yung tipo na for content lang, no? Pag nakita ko may sense, yun talaga yung nireaksyonan ko. Okay? So, huwag nyo ko ipare sa inyo dyan na kahit na wala namang kasenses na issue, pati yung sa loob ng community ninyo, wala kayong pakundangan kung mapahiya yung mga kasamahan ninyo as long as may content kayo, no? Why not na hindi nyo i-content kung ano yung mga naging progress ng community ninyo? Kung hindi nyo ba napapansin yung mga kinokontent ninyo, puro issue, puro chismis, puro paninira. Na kung tutuusin, isa kayong humanitarian community, ang dami nyo pwedeng i-content para ma-promote yung community ninyo. Ang dami nyo pwedeng i-content para ipaalam sa buong mundo na kayo ay tumutulong, no? Pero anong nangyayari? Puro chismis, puro paninira, puro pababalahura ang ginagawa nyo. And the worst thing is, yung mga sponsors na pakinabangan ninyo na tumulong sa inyo, di ba? Wala kayong pangundangan na balahurain at duru-duruin. Di ba? Ang daming issue diyan, ang dami ninyong pwedeng i-content na kahit papaano maiangat niyo naman yung mga kasamahan ninyo, yung mga totoong nagcha-charity, yung mga tumutulong, di ba? So, wag nyo no? Ano yung mga pinagsasabi ni Hayats diyan? Oy Hayats. Diyos mio, Marimar. Hindi nga lang ako kagaya ninyo na, di
'di ba? Ba makapagwalwal lang. Kita mo yan hayat sa mga ginagawa mo, no? Diyan sa mga pinaglalabas mo, 'di ba? Napapahiya, walang iba napapahiya diyan kundi yung community, yung founder nyo, nalalaman ng mga tao na, 'di ba? Despite sa kinikita ni Kalinga Prab, may mga, 'di ba? May mga natatanggap pa galing sa sponsor, 'di ba? Kaya pinupush nyo talaga yung mga love team kasi diyan nyo talaga nahahype yung mga sponsors, 'di ba? Kasi iyan yung weakness ng mga supporters ngayon no, na basta meron lang love team, meron lang nagpapakilig-kilig sa kanila, meron nagpapasaya sa kanila, kaya nilang i-take for granted, kaya nilang ibaliwalain yung mga ibang mga discrepancy diyan sa loob ng Kalingap, no? Kagaya niyan sa pera ni Reyna, 'di ba? Pwede naman, no? Pwede naman para once and for all matapos ang issue na yan, pwede naman na si Kalinga Prab ang magbigay ng public statement niya about dyan sa kaperahan ni Reyna. Diba? Pero bakit nanatiling tahimik si Kalinga Prab at itong mga reaktor ang bumabanat? Diba? Alalahanin ninyo itong mga taong nagrereklamo ay ito yung mga sponsors, sa kanila nang galing yung pera at sila talaga yung may alam. Alam naman natin guys, at very well known yan, no? Naka-public yan lahat ng mga content. Na-call out ko pa nga dati si Vincent Calyada dyan about sa pera ni Reyna, kaya doon nalaman. Diba? Kasi dati ang pagkakalam ng lahat is na kay Vincent Calyada yung pera ni Reyna nung 15th birthday niya. Pero dahil kinul out ko doon dati si Vincent Calyada, doon nalaman na yung pera pala turn over kay Kalinga Prab. No, hindi lang po yan libo ang pinag-uusapan, hindi lang po hundreds ang pinag-uusapan dito. Huge amount po 'yon, no? No? So pwede naman, no, para matapos ang issue na yan, pwede naman si Kalinga Prab ang magsalita kasi may channel naman siya, no? May platform naman siyang ginagamit. Pwede naman siya for the sake sa katahimikan ng community at para matapos na yan, pwede naman siya ang magsalita kung ano ba talaga ang status ng pera ni Reyna. Kung yun ba ay nagastos na, or yun ba ay nasa bangko pa, yun ba ay naka-time deposit, yun ba ay nakalagay sa educational plan, di ba? It's a matter of kung paano lang naman ipaliwanag yan. Kasi as long as hindi nagsasalita si Kalinga Prab, marami po ang mga speculation na lumalabas. Ang dami nagsasalita in behalf kay Kalinga Prab. Ang dami pong mga hearsay, ang dami pong mga opinion na lumalabas na hindi angkop doon sa totoong pangyayari at kung ano talaga yung totoo na status sa pera ni Reyna. Diba? Pero pag nagsalita si Kalinga Prab dyan, at least sa bunganga niya talaga nang galing. Pwede naman yan sabihin, ang pera nandyan lang. Diba? At kung talagang anytime na talagang kailangan ni Reyna, ay pwedeng kunin in case of emergency. Depende po yan sa pagpapaliwanag. Pero as long as tahimik si Kalinga Prab at hinahayaan niya na yung mga may ibang tao nagsasalita in behalf of him na hindi naman talaga yun ang totoong sitwasyon at senaryo, magulo po talaga, no? At kung merong mga tao na dapat bigyan ng pagpapaliwanag dyan is yun yung mga taong nag-ambag-ambag doon sa pera na yan. Okay? Yung mga sponsors. Kasi yung pera na yon intended yun kay Reyna. Hindi yun para sa Kalingap, hindi yun para kay Kalinga Prab, hindi yun para kay Kuya Bal. Para yun kay Reyna. So, ipinagkatiwala yun. Imagine, nung time na yun guys, kay Vincent Calyada ay pinagkatiwala yung pera na yun, no? Pero dahil nga sa umiiwas din sa issue, so si Kalinga Prab isa sa mga masasabi nating pwedeng pagkatiwalaan sa pera na yun kasi nung time ng i-drain ay siya yung tawag dito, siya yung may hawak ng love team ng i-drain. So ipinagkatiwala yun kay Kalinga Prab, no? So wala naman guys problema kung sino ang may hawak niyan as long as yung pera is safety. Pero sa kanyang maraming mga issue guys, no? At yan ang nagko-cause ng chaos, no? Diyan sa community na yan. Why not na si Kalinga Prab ang magsalita kung ano ba talaga ang totoong status ng pera na yan? Kasi pag hindi po talaga may paliwanag na maayos yan, maraming mga chismis, no? Maraming mga haka-haka na baka ang pera ay ganito na, baka nawala na, baka nagastos na, mga ganyan-ganyan. Or pwede rin sabihin na interested sila ni Kalinga Prab sa pera at sa mga gamit ni Reyna, no? Lumalabas ka dyan na parang interesado kayo sa pera. Kung totoong wala kayong interest, wala kayong personal interest sa pera na yan, why not na ipaliwanag nyo ng maayos?
no? Ipaliwanag nyo ng maayos kung ano yung status ng pera para once and for all matapos yung issue na yan. Kasi lumalabas minsan, dumadating na tayo sa personalan, no? Sabi nga natin dito, issue lang tayo. Pero may mga tao minsan na pag nasusukol mo na, wala nang maibato, pipersonalin ka na, personal attack na yung ginagawa nila, which is hindi na yung kasali sa issue, guys, no? And yung pera na yan is para kay Reyna yan kasi tulong yan. Kasi usapang charity tayo dito, no? So yun lang yun, guys, no? So sana, no, kung talagang ang concern ni Kalinga Prab is para katahimikan ng community niya at hindi mabigyan ng mancha at mali siya yung ginagawa niya, well, speak out, no? Isabihin mo kung ano ba talaga yung status ng pera. 'Di ba? Pwede naman yan na sabihin mo between lang ito sa amin ni ng nanay ni Reyna kung ano talaga yung status ng pera. 'Di ba? Ang gulo, guys, no? Kasi ang daming no? Minsan hindi mo alam kung yung mga taong nagsasalita in behalf kay Kalinga Prab is talagang may knowledge ba talaga. 'Di ba? Kasi ang totoong nakakaalam niyan is yung mga nagbigay ng pera na yan at yung mga dating grupo ng sponsors of Idrain, no? Imagine, guys, Idrain time pa yan, ilang taon na? May 3 taon na, no? Or magta-3 taon na kasi mag-18 na si Reyna. Kung pinabangko nyo yung pera na yun, kahit papaano may interest na yun, di ba? Kung in-acquire nyo ng property yun, ngayon mataas na ang value nun. So yun lang, guys, no? Hindi tayo dito, wag nyo akong i-compare sa inyo, guys, na, di ba? Parang ginagawa nyo ng bread and butter yung pag-YouTube, di ba? Ako, lang ito, extra income lang to pag may time ako. Kasi kung tutusin, marami talagang issue na pwedeng pag-usapan. Di ba? Kasi nakatutok tayo dyan mula noon hanggang ngayon. Kung sa issue lang, marami talagang issue pwedeng patulan dyan. Pero siyempre, pinipili lang naman natin yung may sense ba? Kasi wala namang kwenta kung yung sige lang, bakbak ka na ng bakbak na parang wala namang kwenta yung mga pinag-usapan. Yung bang mayroon kang ipaglalaban, meron kang gustong ipaliwanag, meron kang gustong itama, yun yung ginagawa natin, guys, no? Hindi tayo yung para sakay lang ng sakay sa issue yan, para lang may content, para lang may walwal. Po sabihin ninyo, no? Matindi ang pangangailangan. Ibig ba sabihin lahat kayo dyan na nagko-content, matindi yung pangangailangan nyo kasi wala kayong ginawa yan araw-araw kundi magwalwal, di ba? No? So minsan gamitin din yung utak bago magsalita ba. So yun lang, guys, no? Maraming salamat and yan, pasulpot-sulpot lang tayo sa pagko-content if may time, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, priority ko yung trabaho ko dito. Ito yung bread and butter ko, ito yung kinukuhanan ko ng kinabubuhay ko, hindi yung pag-YouTube lang. Although na malaking factor, malaking tulong yung pag-YouTube, no? Pero hindi yan yung priority natin, guys, no? Kaya nga ina-upload ko diyan minsan yung mga personal vlog ko, di ba? So, ayan, guys, maraming salamat and God bless, and maraming salamat po sa patuloy ninyo na pagsusuporta. Ayan, medyo paus pa yung boses natin pero pagaling na tayo. God bless everyone and happy day sa lahat po. Bye-bye!